busog ang ating mga espiritu at ang ating mga tiyan. So, ang oras na ito ay tulog oras upang matulog, di po ba? Pero tayo po ay mga handa upang makinig pa ng mga mensahe na ipapahayag sa atin sa hapong ito. Pero bago po ang mga mensahe, dalawang mensahe pa po ang papakinggan natin. Bago po iyon, katulad ng nabanggit kanina ni Pastor, ay magsisimula tayo sa pag-share ng aking testimony. So, unang-una po sa lahat, magpapakilala po ulit ako. Ang pangalan ko po ay Riza. Riza Abiertas. Ewan ko po kung narinig nyo na yung apelidong yan. Pero ang pamilya ko po ay nanggaling ng Leyte. Leyte. May mga taga Leyte po ba dito? Wala. Oo. Bisaya. Nasa Visayas yung Leyte. Halos katabi lang ng Cebu. Nandun po yung Leyte. So, pero lumaki po ako sa Iloilo dahil ang tatay ko ay sundalo. So, siya ay nadidistino kung saan-saang mga lugar. So, pero bago ko po simulan, pakilalang po ako, nagpapakilala lang. Bago ko po simulan ang kabuuan ng aking testimonya, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po at sa oras na ito kami po ulit ay magsisimula, Panginoon, na magkaroon ng konsentrasyon sa iyong salita. Panginoon, maraming salamat pagkat pinili mo ang bawat isa sa amin upang tunay na ang pananampalataya na gusto mong mayroon ang bawat isa sa amin ay tunay na maging tamang pundasyon ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, na ibinigay mo ang pinakamatibay na pundasyon ng aming pananampalataya na si Jesucristo. At sa loob ng paghahari ni Jesucristo sa aming mga buhay, sa aming mga puso, sa aming buong pagkatao, ay tunay na ang aming buhay ay sinasabing hindi matitinag pagkat ikaw, Kristo, ang siyang tunay na malakas at matibay na pundasyon na anuman ang mangyari, anuman ang dumating sa bawat buhay namin, ay tunay na mahanap namin ang sagot at ang plano ng Diyos sa bawat pangyayari. Maraming salamat, Panginoon, na ang lahat ng ito ay gagamitin mo po, Panginoon, upang ang bawat isa sa amin ay maging kapaki-pakinabang at tunay na kagamit-gamit para sa iyong kaharian. Salamat, Panginoon, na pinahintulot mo ng patuloy ang oras na ito upang mas mapakinggan namin ang mga salitang kailangan ng bawat buhay namin upang tunay na mag-ugat ang mensahe ng gospel sa bawat buhay na mayroon kami ngayon. Salamat, Panginoon, tunay na patuloy mo kaming patnubayan at gabayan ng iyong banal na espiritu at tunay na ang ilaw ni Kristo lamang ang magliwanag sa bawat buhay namin. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. So sa pagpapatuloy po, nakakahiya. Nakakahiya mang mag-share, no? Pero ayokong actually sinishare yung buhay ko. Kasi sabi nga, wala naman talagang parang napakagandang nangyari or na nakakamanghang nangyari kung iisipin ko. Pero pagkat nilagay ako ni Lord dito sa lugar na to ngayon, so naniniwala ako na sa ginawa ni Lord sa buhay ko, sa ginawa ng gospel sa buhay ko, ito ay dapat at tama lamang na ipagmayabang, ihayag, ibahagi sa bawat tao na makakasalamuha ko. So sa pasimula po, ayun nga, sundalo ang aking tatay, kaya lumaki ako na parang walang relihiyon. Walang relihiyon pero ako ay nabautismuhan sa Katoliko. So, lumaki akong Katoliko yung sinusulat ko sa relihiyon. Pero, dahil palipat-lipat kami ng lugar, dahil sa sundalo ang tatay ko, wala kaming simbahan, walang permanenteng lugar. Pero lumaki ako ng Iloilo hanggang naging grade 4. At after nun, lumipat na kami ng Leyte at doon ako parang lumaki. At
sa Leyte, naging Kristiyano ako. So, nung high school ako, nakatagpo ako ng Christian church. At sa Christian church na yon, napakinggan ko yung mensahe ng about Jesus, about kay Christ. So, at tinanggap ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas nung oras na yon. At so, nagsisimba ako at nahahanap ko yung, ganito pala yung salita ng Diyos. Ganito pala. Ganyan pala. At naisip ko sa buhay ko na dapat, kasi yun din yung tinuturo, di ba, sa simbahan na sunduin natin yung salita, pakinggan natin. So, bilang bata, nakikinig ako sa ganun at sumusunod. Pero, ang katotohanan, ang mas naintindihan ko sa simbahan ay hindi ko naintindihan yung gospel. Hindi ko naintindihan yung gospel. Ang naintindihan ko lang na si Jesus, si Jesus, kung nasa buhay ko siya, magiging okay yung buhay ko. Kahit may problema, magkakaroon ng solusyon. Kung ano man yung nangyayari sa buhay ko, kasi naniniwala ako na may Jesus, so ano man yung plano ko, magkakaroon ng katuparan. Yun yung naging pananampalataya ko. Kristiyano na naniniwala ako kay Jesus, pero ang gusto ko, yung plano ko ang matupad. At yun yung susundin niya. Naintindihan niyo po ba? Na ako, naniniwala ako, pero ang ginagawa ko ay ako pa rin yung gumagawa ng plano sa buhay ko. Di ba gano'n naman talaga ang tao, di ba? Tayo gumagawa ng plano, tapos nananalangin tayo na, Lord, sana pagpalain mo to, sana maging ganito, sana maging ganito. So gano'n yung naging buhay Kristiyano ko hanggang sa nag-college ako at ang kinuha kong kurso ay teaching. So, pero nag-take ng mga 10 taon bago ko natapos yung course ko. Dahil sa kagiligitnaan ng pag-aaral ko, nagpunta ako ng Manila at nagtrabaho for 5 years. So sa pagpunta ko ng Manila, nagpalipat-lipat din ako ng simbahan at nakakarinig ako lagi ng magandang word or magandang mensahe galing sa iba't ibang simbahan. At yung lahat ng yon na tinanggap ko ay ginagamit ko upang mapabuti yung buhay ko. 'Di ba? Ginagamit ko yung magandang mga turo sa simbahan upang mapabuti yung buhay ko. Yun yung naging buhay pananampalataya na mayroon ako bilang Kristiyano. So, pagkatapos noon, bumalik ako sa pag-aaral at nakapagtapos ako, nakagraduate ako ng kolehiyo, teacher. Pero after ko makagraduate, nagtrabaho ko sa call center. Pagtrabaho ko sa call center, nag-chat ako. At ang nakachat ko ay ang Koreano. At ngayon, pero nung oras na yon, ang pinakapangarap ko ay mag-asawa ng foreigner. Yun yung pinakapangarap ko sa buhay ko. Ayoko mag-asawa ng Pilipino. Yun yung naisip ko. Kasi baka kamag-anak ko yung mapangasawa ko dahil yung lolo ko, babaero. Lumibot siya sa buong Pilipinas. At hindi ko alam kung nasaan yung mga anak niya, kung sino yung naging anak niya, hindi ko alam. So, kaya ayokong mag-asawa ng Pilipino, sabi ko. So, foreigner. So, nag-start ako maghanap-hanap ng chat, ganyan. At walang magandang nangyayari. So, sabi ko, ayoko na. Hindi ko na to gagawin. Pero yung pinaka-last na nagdesisyon ako na ayoko nang mag-chat, nag-chat sa akin yung Koreano. Nagpakilala siya at in-entertain ko siya. Sabi ko, bakit ko ba to in-entertain? Pero anyway, in-entertain ko yon at dumating siya ng Pilipinas after 3 months. So inisip ko, mayaman. Dumating ng Pilipinas. 'Di ba? May pamasahe, tapos may dalang kung ano-ano, ganyan. So, okay. So after nun, parang siya na yung naging boyfriend ko. After nun, after 3 months ulit, bumalik na naman siya, nagpakasal na kami. So, ganun kabilis. Pero ang pinakatotoo, wala akong planong mag-asawa. Ayoko sanang mag-asawa. So, anyway, ganun yung naging takbo
ng buhay ko bago ang Korea. At ngayon, nalaman ko na yung mapapangasawa ko is may anak na siya. So, divorced siya at may anak na siya. At inisip ko sa sarili ko, yun pa lang, yung narinig ko pa lang yun, parang hindi siguro to maganda. Pero, nagdesisyon ako sa sarili ko ulit. Sinabi ko, Lord, gagawin mo naman siguro akong mabuting nanay para sa batang yan. So, pupunta pa rin ako. Mag-aasawa pa rin ako. Pero ang pinakaloob-loob ng plano ko is mapunta ng Korea para makapagtrabaho, para kumita ng pera, para na-share ko na actually to sa ibang grupo na nakakausap ko. Pero ang gusto ko ay makawala ng Pilipinas, makatakas sa Pilipinas, kumita ng pera, makilala. Kung halimbawa marami na akong pera, makilala sa lugar namin, makapagpatayo ng malaking bahay. Anyway, lahat yun, yun yung naging plano ko. At pagdating dito, so iniisip ko na, actually yung stepdaughter ko ay grade 2 pa lang. Di ba kung grade 2 parang mabilis mo pa yung di ba, makasundo kung halimbawa at babae siya. Pero ang problema, hindi kami magkaintindihan. Hindi kami magkaintindihan, tapos nagsiselos din siya na mayroong bagong tao sa bahay nila. So, to make the long story short, mahirap yung naging kalagayan ko bilang bagong parte ng pamilyang yon. At so araw-araw umiiyak ako. At sinasabi ko kay Lord, Lord, bakit mo pinahintulot na mapakasal ako? 'Di ba? Kasi syempre tayo, 'di ba, kung mapakasal na tayo, ayaw na nating makipaghiwalay. Parang napakahirap na makipaghiwalay. So anyway, yun na nga. Nakasal ako at kahit yung asawa ko, hindi ko rin makausap ng maayos. Feeling ko sa mga may Koreanong asawa, maiintindihan nila na ang hirap makipag-communicate. Kahit meron kayong language na magkaparehas, siguro mahirap pa rin yung malalim na komunikasyon. So anyway, lagi kami nag-aaway at yung anak ko rin, stepdaughter ko rin ay lagi kong kaaway. At grabe yung away namin na mapupunta na kami sa pulis. Dahil may time na parang papatayin na nung tatay niya yung anak niya. Dahil sa sobrang galit niya na yung anak niya ayaw sumunod. Dahil nandoon ako. So, napakahirap, napakakomplikado. But anyway, paano ako napunta dito? Sa ganung sitwasyon, alam ko na lahat, nakita ko sa nangyayari na parang mali yung ginawa kong desisyon. Parang yun naiisip ko. Mali ata na nagpakasal ako, mali ata na pumunta ako dito, ganyan. Ganun yung iniisip ko. Bakit ba ako pumunta ng Korea? So ang iniisip ko lahat, dahil sa ginawa ko, dahil pumunta ako dito, nagdesisyon akong pumunta dito, kaya nangyayari lahat ng mga masasamang bagay or mahirap na bagay para sa akin. At naisip ko isang beses na ganito yung naging panalangin ko. Dahil Kristiyano ako, di ba, sa Pilipinas. So ganito ang naging panalangin ko, Lord, kung yung kasal, kasi may ganitong problema ang Pilipinas, yung papeles, napakahirap asikasuhin. Yung papeles. So, sabi ko sa panalangin ko, Lord, kung maaprubahan yung papel, will mo na pumunta ako ng Korea. Pero kung hindi, feeling ko ayaw mo akong papuntahin. So, sana makalimutan na lang ako ng Koreano. Parang wala na lang nangyari. Parang hindi na lang kami nagkakilala. Parang naging ganun yung panalangin ko. Pero anyway, kahit mahirap ang proseso, nakapunta pa rin ako ng Korea. At ngayon nga, mas naging mahirap dahil sa sitwasyon dito, sa pamilya namin na may stepdaughter ako, hindi kami magkaintindihan ng asawa ko. At pagkatapos, napakagulo. Anyway, napakagulo. At sa loob nun,
sabi pa nga sa Biblia, napakaraming plano ang tao. Pero ang tunay, ang mangyayari ay kung ano ang plano ng Diyos. After ng ganyang pangyayari sa buhay ko, yung kapitbahay namin, nagsisimba pala siya dito. Nagsisimba siya dito. At ang ginagawa nila is, kung may nakikita silang foreigner, iniimbita nila. At iniimbita nila para makinig ng Bible. May Bible study, kumbaga. So, kapitbahay ko siya, pero hindi pa kami magkakilala. May nakita akong isang Pinoy na nandun sa building namin, at yun yung unang kasama ng Koreano, Koreana na nandito nagsisimba. So, nag-meet kami, at nalaman niyang Pilipino ako, so inimbita niya rin ako papunta dun sa Bible study na yon. So, yung Bible study na yon, ginagawa nila ng 2 years na sa building na yon, sa the same ng building namin. So, nung una, ang pinakaplano ko pagpunta ng Korea, hindi pumunta ng kahit anong simbahan. Kahit Christian ako sa Pilipinas, ayokong maging Christian sa Korea. Gusto kong mamuhay ng solo. Yung walang nakikialam sa buhay mo. Yung hindi ka pipilitin na, dali, mag-meet tayo, mag-Bible study tayo, mag-ganyan. Ayoko. Ayoko ng ganon. Kasi yun yung parang, ayoko ng ganon sa Pilipinas. Ganon yung sa Pilipinas. Tapos, so dito, sabi ko, ayoko na ng ganon. Parang gusto ko, ako na lang magdesisyon sa buhay ko. Or ako na lang mismo yung maniniwala sa Diyos. Dahil kilala ko naman ang Diyos. So, ganon na lang yung gusto kong buhay. Pero, umattend pa rin kami sa isang English na simbahan, pero hindi dito. Kasi yung asawa ko, sabi niya, Christian siya, pero anyway, pinaghandaan niya na pagdating ko, para siyang Christian na umaattend ng simbahan. Pero, ang totoo, hindi naman din talaga. Nagpipretend lang din siyang Christian para makuha niya yung loob ko. So, doon sa Christian simbahan, nung pumunta kami doon, kakapunta lang din niya pala sa lugar na yon para lang masabi na nagsisimba siya. So anyway, nagpunta kami doon. At sa tagal ng pagpunta namin doon, hindi ako makarelate sa mga tao. Kasi halos mga Amerikano. So anyway, hindi rin kami makarelate. Parang walang family na feel na ganun. So anyway, hindi kami nagtagal doon. Pero ako ay naimbitahan na nila, di ba, sa Bible study dito. Nung una, ang ginagawa ng Koreana is, siya yung nag-share ng message sa akin in Korean. Para daw matuto ako mag-Korean. So, kaso walang nangyayari. Hindi ko rin naiintindihan. So, ang ginawa niya is, pinakausap ako sa church na to, merong ang pinuno ng para sa mga foreigners, marunong mag-English. So, meron silang department ito. Ito yung department na ito ngayon, bago lang. Iba na yung pastor ngayon, yung si Pastor John. Pero dati, may isa pang may pastor na bago sa kanya na marunong ding mag-Ingles. So, yun yung nag-meet sa akin. At ang ginawa niya is, yung message na sinare ni Pastor at sinishare namin sa MTech, sinare niya sa akin ng paulit-ulit yung gospel message na nasi-share namin every week. Paulit-ulit niyang sinare sa akin yung message na yun, na dalawa lang kami. Pero kada kita namin, ito ang sinasabi ko, alam ko na naman yung message na yan. Alam ko na. Alam ko na si Jesus, siya namatay para isave ako, na binigay niya yung buhay niya. Alam ko na yung message. Di ba? Parang kung titingnan mo yung mensahe, alam ko na. Alam ko na yung message. Alam ko yan. Narinig ko na yan dati pa. Dati pa. Pero, may iba palang nangyayari sa buhay ko habang pinapakinggan ko ng paulit-ulit yung parehas na mensahe. Kung natatandaan niyo po yung Matthew 16:16, kahapon, na ibahagi yun ni Pastor John, sumagot si Pedro. Tama, sumagot si Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung verse na yun sa Bible, na kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
Ilang beses ko na siyang nabasa kasi ilang beses na siyang isinare din ni pastor sa akin, paulit-ulit. Pero isang beses, isang araw, isang pagkakataon, may time na kakaiba siyang pumasok sa isip ko, sa puso ko, sa pagkakaintindi ko. Na after ko marinig yung word na yon, napaiyak ako. Bakit? Kasi sa buong buhay ko, ang pagtingin ko kay Jesus, hindi Kristo. Sa buong buhay ko, ang pagtingin ko kay Jesus ay someone na, tinanggal niya ako sa pagkalugmok. Tinanggal niya ako ay dapat patay, di ba? Sinave niya ako. Savior. Sinave niya ako. Magandang gawain ni Jesus yun. Masaya ako dahil sinave ako ni Jesus. Ang pagtingin ko kay Jesus is tutulong sa akin kung mahihirapan ako. Yun yung pagtingin ko kay Jesus. Ang pagtingin ko kay Jesus is tatawagin ko kapag ako ay may masamang nangyayari sa buhay ko. Pagtingin ko kay Jesus, yung mga plano ko, magiging maganda yung buhay ko dahil naniniwala ako kay Jesus. Ang pagtingin ko kay Jesus is, sa buhay ko, sa lahat ng nangyayari sa buhay ko, siya yung tumulong sa akin. Siya yung nagbibigay ng magandang buhay sa akin. Kaya naniniwala ako kay Jesus. Pero, nung narinig ko nung araw na yon, yung Matthew 16:16, sabi ni Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung araw na yon, hindi ko maipaliwanag, pero nung araw na yon, umiyak. Actually, umiyak talaga ako. Bakit? Kasi naramdaman ko na gustong ipaalam ng Diyos sa akin na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang Diyos na buhay, mismo, nasabi pa nga dito sa mensahe natin kanina, di ba? Na siya ang may lalang ng lahat, ang pinakamakapangyarihan, ang hari ng lahat. Ang kanyang anak na si Kristo ay ibinigay niya sa akin upang aking maging Kristo ng buhay ko. Na ipintindi sa akin na si Jesus ay hindi lamang kung ano yung pagkakakilala ko kay Jesus, kundi siya ang, sabi pa nga sa pinakaunang mensahe natin, siya ay sapat na para sa buhay ko. Siya ay lahat-lahat na para sa buhay ko. Bakit? Dahil ako ay nasa ganitong kalagayan noon. Ako ay nasa orihinal na kasalanan noon. Ako ay nasa pagkahiwalay sa Diyos. Ako ay nasa kontrol ni Satanas noon. Pero ang ginawa ni Jesus, tinapos niya lahat ng fundamental na problemang ito ng buhay ko. At ngayon, ako ay tunay na anak ng Diyos. Nung oras na yon na-realize ko na ako ay anak ng Diyos. Ako ay binigyan ng kaligtasan ng Diyos. Tapos sa araw-araw, patuloy na ipinapaalala ng Diyos sa akin na ako ay pinili niya. Katapos ng oras na yon, sabi ko nga sa na-share ko sa ibang grupo, kahit anong gawin ko na gusto kong piliin ang ibang landas, hindi inaalaw ni Lord. Hindi hinahayaan ni Lord. Nilalagay niya ako kung saan niya ako gustong gabayan. Sa araw-araw nakikita ko ngayon ang paggabay ng Diyos sa buhay ko. Na hindi ko na kailangang magdesisyon na gawin ito or magplano na gawin ito or gawin yun, o gawin ito, gawin yun. Pero ang nakikita ko sa salita ng Diyos, pinapakita niya kung ano ang dapat kong gawin.
kung ano ba ang dapat kong gawing desisyon. Lahat yun, pinapakita ng Diyos sa paggabay niya. At saan ko yun nakikita? Sa kanyang salita. Na ngayon, hindi ko pinangarap na nandito sa harap nyo ngayon. At actually, sa simbahan po ngayon, ako ay parang assistant pastor, yung level na meron ako dito sa department ng para sa mga foreigners. Pero ang iniisip ko pa rin is lumabas, parang mag-resign. Bakit? Ang hirap ng buhay. Gusto kong siguro magtrabaho at kumita ng pera. Kasi tinitingnan ko yung mga anak ko. Mga anak ko siguro may mga pangangailangan sila habang lumalaki sila. Kailangan kong ibigay yon. Yun yung iniisip ko. Pero dahil, sabi pa nga na capture na ako ng purpose ni Lord, ng plano ni Lord. Kahit gusto kong tumakas, hindi hinahayaan ng Diyos. Ang ipinapakita ng Diyos sa akin is, habang sinusunod ko yung gusto niya, lahat binibigay niya. Lahat pinapakita niya sa akin na never magkukulang ang taong pinili niya, ang taong sumusunod sa Kanya. Hindi ako sumusunod sa Diyos dahil gusto ko or kaya ko. Dahil sa grasya ng Diyos na nasa buhay ko, ang ginagawa ko ngayon is sundin kung ano ang kagustuhan niya para sa buhay ko. At kagaya nga ng naririnig natin ngayon sa mensahe, ano ang plano ng Diyos? Is ipahayag ang gospel na ito sa bawat tao. Bakit? Dahil hindi alam ng bawat tao na meron silang spiritual na problema. Kung titingnan natin ang tao, okay lang. Physically, walang problema ang tao. Hanggat hindi niya sasabihin sa'yo, di ba, na may problema ako. Pero, yung lahat ng problemang mairirinig mo sa tao is mga physical lang na problema. Wala akong pera, kailangan ko ng ganito, nakipag-away ako, naghiwalay ako, ganyan. So, lahat ay mga physical lang na problema. Pero ang katotohanan, ang bawat tao ay may spiritual na problema na kailangan ng spiritual na solusyon. At yun ay ang gospel. Nung naintindihan ko na ito ang tunay na dapat ginagawa ng buhay ko. At ang naging prayer ko simula noon is, Lord, pagbutihin mo naman yung buhay ko para magawa ko to. Bigyan mo naman ako ng pera para magawa ko to. Bigyan mo naman ako ng ganito, Lord, para makatulong ako. Hindi na naging ganon yung laman ng panalangin ko, kundi, kagaya ng nabanggit ni Pastor kanina, no, paano ako makakapag-share sa tao kung ako ay puspos ng banal na espiritu? Kung tunay na mayroon akong paggabay ng banal na espiritu, magagawa kong mag-share sa tao about sa gospel na to. Hindi dahil mas marami akong alam, hindi dahil sa mas marunong ako, or hindi dahil sa may posisyon ako, hindi dahil sa mayaman ako, pero kung tunay, nagagabayan ako ng banal na espiritu, gagamitin ng Diyos ang buhay ko para maipahayag ang gospel na to sa lahat ng tao. Actually, ganito yung ginagawa ko ngayon, pero ang pinakatotoo, ayokong makipag-meet sa mga Filipino. Ayoko talaga makipag-meet sa Filipino. Bakit? Kasi ayoko ng conflict. Ayoko ng, alam mo yun, may chismis, may away, may mga ganon. Ayoko ng ganong relasyon. So, ang pinakagusto ko talaga dito na lang ako sa pamilya ko, mag-focus, at kami-kami lang. Parang ganon lang naisip ko sa buhay ko. Pero iba ang plano ng Diyos. Iba ang plano ng Diyos. Inalaw niya na marinig ko yung gospel. Katulad sa atin lahat dito. Ipinahintulot ng Diyos na marinig ko yung gospel, at nung narinig ko yung gospel, ipinahintulot ng grasya ng Diyos na maintindihan ko na ang gospel ang tanging solusyon sa buhay ng tao. Nung naintindihan ko yun, ngayon ang gusto kong gawin sa buhay ko is makipag-meet sa lahat ng mga Pilipino na nasa Korea.
pumupunta ako ng Damunha, nag-aaral ako kahit level 1, level 2, o kahit anong programa ng Damunha, pumupunta ako doon. At gusto kong ma-meet yung mga Filipino. Pero, di ba, mahirap. Kasi lahat ng tao may kanya-kanyang ginagawa or may kanya-kanyang paraan or ano pa man. Pero, hindi ako ano tawag dito, na pinanghihinaan ng loob. Ang pinanghahawakan ko is ang paggabay at pagpuspos ng banal na espiritu sa buhay ko. Na kung tunay na gagamitin ni Lord yung buhay ko, hindi ko yun mapipigilan. Ang pag-share ng gospel is sa kapangyarihan ng Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon, at sa mga inihanda niyang mga tao. So, lahat is nakahanda na ni Lord, lahat ay prepare na ni Lord. So, ang dapat ko lang gawin sa buhay ko ngayon is manatili sa paggabay ng banal na espiritu sa pamamagitan ng salita. So, dati wala akong Kristiyano ako pero hindi ako mahilig magbasa ng Bible. Wala din akong pa-interest sa pagbabasa ng Bible. Alam mo yon na basta okay lang ako pumunta ng simbahan, narinig ko yung word, at maganda pala yung word, okay, tatanggapin ko. Ganon yung naging buhay ko. Pero ngayon, ang ginagawa ni Lord sa buhay ko is, hindi niya pinapahintulutan na wala ako sa word. Ang ginagawa niya is, ginagabayan niya ako upang yung salita ng Diyos ay tunay na patuloy na gumawa sa buhay ko, patuloy ko siyang matanggap, patuloy ko siyang matake, sabi pa nga, para sa spiritual na kalagayan ng buhay ko. Patuloy na, ngayon po, actually ang kagaya ng, actually nasi-share ko to sa grupo na nakakausap ko, dati, ang buhay Kristiyano ko po ay walang, ano ba yung word? Walang direksyon. Walang direksyon. Kristiyano ako, alam ko na mayroong Kristo, alam ko na ako ay saved na, ako ay binigyan na ng kaligtasan ng Diyos. Alam ko na may plano ang Diyos sa buhay ko, pero ang buhay ko bilang Kristiyano ay walang direksyon. Walang direksyon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam ano ang gagawin. Pero, ang Diyos ay napakabuti at ang ginawa niya is, sabi pa nga, ang Diyos naman talaga ang may control ng lahat. Sa pananatili, sa pananampalataya, nakikita ko ngayon na ginagabayan ng Diyos ang buhay ko upang magkaroon ng tunay na direksyon. Ano ba talaga ang dapat kong tahakin bilang mananampalataya? Hindi lang dahil nagsiserve ako sa church. Alam mo yun, lahat tayo ay may kanya-kanyang mga, sabi pa nga, may kanya-kanya tayong mga field, di ba? May nagtatrabaho, may nasa bahay, may iba-iba tayong mga roles, sabi pa nga. Pero sa akin, ngayon, yung buhay pananampalataya na mayroon ako, ang nakikita ko po is mayroon na siyang tunay na direksyon. Mayroon na siyang tunay na paggabay ng banal na espiritu. Bakit? Or paano nangyari to? Sa patuloy na pakikinig ng salita. Trinay ko yung ako lang ang magbasa ng Bible. Na, okay, ayokong makinig sa simbahan. Ayoko sa simbahan. Ako na lang mag-try mag-isa. Walang nangyari. Walang nangyari. Walang nangyari sa pagbabasa ko. Baka gumawa pa ako ng bagong relihiyon. So, hindi ko pinagpatuloy. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos at grasya ng Diyos, ang nakikita ko po is yung mensahe na natatanggap po sa simbahan. Yun ang nagiging gabay ng buhay ko. So, napaka-importante po. Marami po sa atin ang nag-a-attend din ng church, di po ba? Paano ba talaga magkaroon ng tunay na direksyon yung buhay na pananampalataya ng bawat isa sa atin? Para sa akin po,
sa bawat linggo na mensahe na aking natatanggap mula sa pulpito, ito yung nagiging gabay ko sa pang-araw-araw na buhay ko. Lahat ng mensahe na binigay ng pastor, ang mga word na ibinigay sa araw na yon, yun po yung nagiging basihan ng buhay ko sa araw-araw. At nakikita ko po na napaka-importante na ang mensahe na pinapakinggan natin ay may direksyon. Hindi lamang para mamuhay ka ng mabuti, para masulba yung mga problema ng buhay mo, para maging mabuti kang tao. Hindi po ganon yung direksyon ng salita. Pero kung ano ang plano ng Diyos, yun yung yun yung pinapaintindi niya sa buhay ko. Ang gusto ng Diyos, ang gusto niya ay maabot ang lahat ng tao ng mabuting balita, ang gospel. Kaya sa bawat pakikinig ko ng salita, nakikita ko na, ito pala yung gusto ng Diyos. Kaya mananatili ako kung sa gawaing ito na hindi ako ang gumagawa, hindi dahil sa lakas ko, pero dahil sa lakas at paggabay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At sa patuloy na pakikinig, actually, ang gusto ko lang sigurong punteriya sa testimony na ito is, nabago yung buhay ko, nabago yung pananampalataya ko dahil sa patuloy na pakikinig. Patuloy na pakikinig. Patuloy na pakikinig. Yun lang yung ginawa ko. Hindi na meron akong ginawa na marami pang iba. Hindi ganon. Patuloy akong nakinig. At eventually, yung word na papakinggan ko is nagiging panalangin ko na siya. So, ang ugat ko is manalangin para sa sarili ko, para sa pamilya ko, para sa kalagayan ko. Ganon yung panalangin na mayroon ako. Pero nung napapakinggan ko yung salita ng Diyos, sabi pa nga yung ugat na mayroon ako, unti-unti talaga siyang natatanggal, na hindi na para sa akin yung panalangin ko, kundi yung plano ng Diyos ang nagiging laman ng panalangin ko. Ano ang gusto ng Diyos? Yun yung panalangin ko. Ano ang gusto ng Diyos? Yun yung panalangin ko. At walang ibang tutuparin ang Diyos kundi ang plano niya. Kung ang Kristiyano ay hindi naiintindihan na ang plano ng Diyos ang siyang natutupad, mahirap ang buhay Kristiyano. Yun yung naranasan ko. Kasi ang gusto ko, di ba, gusto kong matupad yung plano ko na dapat pagpalain ng Diyos. Pero ang tunay na tinutupad ng Diyos ay ang plano niya. So ngayon, tunay kong naiintindihan yung tunay na kapayapaan. Tunay na kapayapaan at tunay na pagkakontento sa buhay na mayroon ako. Marami ba akong pera? Hindi. Wala. Mayaman mo yung asawa ko? Hindi. Pero, yung mga anak ko, mayroon bang pangangailangan? Meron. Ako, meron ba akong pangangailangan? Marami. Pero, sa kalagayan ko ngayon, sa grasya na mayroon ang Diyos sa buhay ko ngayon, at sa tunay kong nakikita yung kagustuhan ng Diyos, alam mo yung blessing na ma-meet kayo every week sa MTech, yun yung ngayon pinaka-blessing sa buhay ko. Yun yung parang kasiyahan na mayroon ako sa buhay ko ngayon. Bakit? Inaalaw ni Lord na makita ko na ginagawa niya ang gawain ng ebanghelisasyon. Alam mo yun na hindi sa kapangyarihan namin, hindi sa kakayahan namin, hindi sa kagustuhan namin, pero nagbukas siya ayon sa kagustuhan ng Diyos. Prepare niya yung mga tao sa lugar na yon at prepare niya yung mensahe sa lugar na yon. Ngayon, pinapadala ni Lord ang mga tao para magpahayag sa lugar na yon. So, habang nakikita ko yung ginagawa ni Lord sa buhay ko, nararamdaman ko yung tunay na kapayapaan, nararamdaman ko yung tunay na kaligayahan sa buhay ko, nararamdaman ko yung tunay na kakontentuhan sa buhay ko. At ang nakikita ko is, hindi ako hindi baka sabi-sabi mo lang yan. Di ba? Pwede natin sabihin ganun, di ba? Totoo ba yan?
hindi ko rin mapaliwanag. Hindi ko rin siya mapaliwanag, pero hindi ako nagwo-worry or natatakot para sa mga anak ko. Wala man akong maibigay sa kanila. Alam mo, yung napupunta sa isip ko, yung buong simbahan is yung pamilya na meron sila. Ano ba yung kayang kong ibigay sa kanila? Wala. Pero, grabe yung ginagawa ni Lord sa buhay nila. Kahit, ayoko siyang, hindi siya sa pagmamayabang, pero yung isang anak ko na 8 years old, di po ba? Wala akong tinuturo sa kanya, hindi din naman ako nagtuturo ng kung ano-ano sa kanya. Pero, last summer, tapos wala din akong perang pang-register para sa, may competition siyang pinuntahan about science. Tapos, nagpunta sila sa Seoul para mag-compete. Anyway, nung araw na yon, kailangan yung pangbayad ng registration, nagkaroon ako ng pambayad. Tapos, nung nag-present sila, hindi ko alam na kaya nila yon, pero nagawa nila. So, ending, nanalo sila. Nanalo yung batang yon. So, anyway, at yung naging presentation ay nasa English. Yung kakumpit nila ay galing lahat sa mga international school ng Korea. Siya ay nag-aaral lang dito sa malapit sa amin. At wala silang English ngayon. Wala pa silang English ngayon. So yun lang, kahit ganun lang, di ba? Yun yung nakita ko, pero nakikita ko kung paano pangalagaan ni Lord lahat ng Kanya. Lahat ng Kanya, never pababayaan ni Lord. So, dahil doon, alam mo yun, yung tunay na kakakontentuhan na mayroon ako sa buhay ko, nakikita ko, hindi dahil sa napakaganda ng nangyayari sa buhay ko. Hindi dahil ganon. Pero dahil nakikita ko na yung salita ng Diyos ay tunay na nangyayari sa buhay ko. Sabi pa nga, ang buhay Kristiyano natin ay dapat, bakit mahirap? Dahil ang salita at ang buhay ko ay magkaiba. Pero kung ang salita at ang buhay ko ay magkasama, tunay na maiintindihan natin na ang pinakamaligayang buhay ay ang buhay Kristiyano. Alam mo yun, na tunay na ang sovereign God, sabi pa nga, ang sovereign God, ang dakilang Diyos, ang tunay na may kontrol ng lahat na nasa buhay ko. Masama or maligaya, di ba? May sakit o wala, lahat ay nasa kamay ng Diyos na dakila. So ako na nandoon sa kamay ng Diyos na dakila, meron pa ba akong dapat hanapin? Meron pa bang kulang sa buhay ko? Pero sa pagtatapos, gusto ko lang ulit siguro i-emphasize na lahat or nandito ako ngayon hindi dahil sa meron akong something, may talent ako or ano pa man. Pero ako, kahit lahat, kaya parang lahat, bawat isa sa atin, ako ay mayroong gospel. At ang gospel na to, na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang siyang tunay na ngayong, sabi pa nga, nakaimprinta sa buhay ko. Ano pa man ang nangyayari sa bawat sitwasyon ng buhay natin, kung tunay nating maiintindihan na ang gospel ay sapat na para sa buhay ko, alam ko po, naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay tunay na gagamitin ni Lord. Di ba, napakalaki ng Pilipinas. Meron tayong iba't ibang lugar, rehiyon. Hindi pa man sa bawat rehiyon natin, pero unang-una sa sarili ko, na tunay na maging sigurado ako na ako ay ligtas, ako ay anak na ng Diyos, at ako ay gagamitin ng Diyos upang tunay na maging kagamit-gamit na ipahayag ang salitang ito sa lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. Lalo na po ngayon, alam ko po ang bawat isa sa atin ay mayroong maraming kaibigan, maraming mga taong nakapaligid sa atin, mga kapamilya. I pray talaga na ang gospel na ito, ang tunay na, alam mo yon, mag-apoy sa buhay ko at tunay na makita ng mga taong nakapaligid sa akin
ang liwanag na lumalabas sa buhay ko dahil sa gospel na mayroon ako ngayon. So, nawa po ay naintindihan niyo po ang parang magulo ba? Sana hindi magulo. Pero anyway po, maraming salamat sa pakikinig at sabi ko nga, wala namang nakamamangha sa istorya ko, di po ba? Wala siyang nakakamanghang parte ng istorya. Pero para sa akin, ang nakamamangha is ang kagustuhan ng Diyos ay tunay na ginagawa niya. Gusto ng Diyos na ipahayag ang gospel na ito sa lahat ng tao. Ngayon, ang nagiging laman ng puso ko actually is, ang panalangin ko lagi, Lord, I pray na lahat ng Pilipino sa South Korea ay makarinig ng gospel. Yun yung pinakapanalangin ko ngayon. At ang pinaka-answer kong po ngayon is, lahat ng ginagawa ni Lord na meeting na mayroon tayo, kahit yung nami-meet namin sa damunhan ng mga Pilipino, inaalaw ni Lord na mapakinggan nila yung gospel. So, tunay na tayo na nakatanggap na ng gospel ay magiging kagamit-gamit para sa plano at dakilang kagustuhan ng Diyos. At yun yung pinaka magiging tunay na dahilan kung bakit tayo masaya. Di ba? Hindi dahil sahod na. Hindi dahil may party. Hindi dahil magtitipon-tipon ang mga magkakaibigan. Hindi dahil doon. Pero dahil ang gospel ay nasa sa buhay ko na. At ang gospel na ito ay inaalaw ni Lord na ma-share ko sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga taong nakapaligid sa akin. Yun yung magiging tunay na dahilan kung bakit ako maligaya. At kung bakit may kakuntintuhan at kapayapaan ang buhay ko. Maraming salamat po at doon na po nagtatapos ang aking sharing. Maraming salamat sa pakikinig.